Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 2, 2025. At kahapon, tumala na naman sa kasaysayan ang isang, sa pakiwari ko'y nakakahiyang resolusyon na ipinasa po ng Senado. Napaka-insensitive po ng resolusyon na ito. Yung mga bumoto pong senador dito, hindi ko mawari kung sila po ba'y naglilingkod para sa ating mga kababayang Pilipino, partikular sa mga biktima ng extrajudicial killings, yung mga pamilya na humihingi po ng katarungan o dito po sa Duterte, in particular kay Rodrigo Duterte. Biruin ninyo mga tol, kahapon nagpasa sila ng resolusyon para sa isang house arrest. Kinukumbinsi ang International Criminal Court na ilagay sa house arrest itong si Rodrigo Duterte. Sa mga nababasa kong samot-saring reaksyon, partikular sa pagpapaliwanag dyan ng mga abogado, wala naman daw po sa rules ng ICC na ilagay sa isang house arrest ito pong kanilang mga inililitis. So, dito nga kay Rodrigo Duterte, hindi pa nga po ito nasa formal na paglilitis kasi hindi pa po siya na babasahan ng sakdal. Pero basically, siya po ay kinukonsiderang suspect. Hindi kasi natuloy yung confirmation of charges sa kanya noong September 23, 2025. Ganun pa man, tuwang-tuwa po dito ang mga Duterte supporters at ang lakas ng paniniwala nila, pati itong si Harry Roque, and I quote, 100% maaaprobahan daw ang interim release ni Rodrigo Duterte. Pero yan ba ay makatotohanan? Mamaya titingnan po natin ang iba't ibang komentaryo ng iba't ibang personalidad dito po sa issue na ito. Puntahan po natin, ito pong naging kakatuwa na boto kahapon dyan po sa Senado. Bago tayo magpatuloy mga tol, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at i-share niyo na rin. O nasabi ko tuloy, ayoko na magsabi ng i-share. Pero mag-like po kayo sapagkat malaki po ang maitutulong yan sa ating mga advokasya. At ito na nga po, yung mga bumoto kahapon sa house arrest resolution na yan sa Senado para kay Rodrigo Duterte. Ano ang damdamin dito ni Professor Antonio Contreras? Sabi niya, the Senate may just have sealed the fate of Rodrigo Duterte instead of showing to ICC that we have merciful and compassionate institutions. The Senate has proven that he still has significant influence and it will affirm that they are willing to give him preferential treatment, something that other old, infirm, and sick inmates do not enjoy. Nakikita ninyo, ito na kagad ang backlash sa public, yung paniniwala na kapag si Rodrigo Duterte ay hinayaang makalaya, makaka-impluwensya po ito, lalong-lalo na sa mga institusyon dito po sa atin. Ito nga pong Senado, which is supposedly independent branch of the government. Ito ngayon, mistulang parang tuta ni Rodrigo Duterte na kung ano ang gusto ng kanilang mga supporters. Kasi ako naniniwala ako dito na ito ay pag-alo na para i-appease ang mga supporters ng mga Duterte. Kaya ang mga bumotong senador po dito, and ako'y nalulungkot personally, kasi kasama sa bumoto si Senator JB Ejercito. Isa po ito sa mga hinahangaan kong senador dito Pero iisipin ko na lamang na kaya siya bumoto rito dahil naninimbang siya sa pagitan ng taong bayan at sa pagiging magkaibigan nila ni Rodrigo Duterte. Hindi po kaila na itong si JB Ejercito ay lantad po itong nagsasalita sa publiko na kaibigan niya talaga si Rodrigo Duterte. Kaso lang ang masakit na katotohanan doon, senador po siya para sa taong bayan, hindi po para sa kaibigan nitong si Rodrigo Duterte. Sino-sino po ba ang mga bumoto dito po sa pangyayari kahapon diyan po sa Senado? Ito po ang bilang 15 voted for yes, 3 lamang talaga ang nanindigan para po sa katarungan, para po sa pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. At yung 3 na yan, hindi po natin kakulay sa politika. Pero ako'y saludo po sa kanila sa pagkakataong ito. Sina Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, at Senator Bam Aquino. Voted for 15, bilangin po natin kung sino-sino po ang mga ito. Si Alan Peter Cayetano, Jinggoy Estrada, Dante Marcoleta, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Joel Villanueva, Amy Marcos, Ping Lacson, Mig Subiri, Loren Legarda, Win Gatchalian, Erwin Tulfo, JB Ejercito, Mark Villar. Naguguluhan ako sa isipan ng mga senador po natin, mga tol. Katulad kay Senator Ping Lacson,
alam naman natin na for the rule siya, 'di ba? For the rule of law. Pero ngayon, gumagana yung humanitarian consideration. Paano naman yung humanitarian consideration sa mga biktima? Ay nako, yung nag-abstained, sana nag-abstain na lang sila no? Para kahit paano wala silang posisyon. Katulad ni Tito Soto, saludo rin ako sa kanya. Kasi alam naman natin na malaki ang pagiging magkaibigan nila ni Rodrigo Duterte. Pero dahil sa nag-abstain siya, nilagay niya sa gitna yung kanyang sarili. Pagiging magkaibigan at syempre yung posisyon ng mga humihingi ng katarungan, partikular yung pamilya ng mga biktima. O sino pa yung nag-abstain dito? Si Ramon Tulfo, si Rapi Tulfo, no? Kung tama yung color coding ha. Tapos ang not voting si Chis Escudero, si Lito Lapid, si Pia Cayetano, and si Camille Villar. We do not know kung bakit sila hindi bumoto. Baka absent sila kahapon. Pero ngayon, pakinggan po natin ito pong naging kaganapan kahapon. Inuulit po natin ito pong ginawa ng House o ng Senate of the Philippines sa resolusyon ng House arrest para kay Rodrigo Duterte, mukhang magbabackfire po talaga ito. Katulad din po ng paniniwala nitong si Fiscal EJ. Sabi po dito, the Senate resolution asking the ICC to grant interim release to Duterte will all the more give reason for the ICC to deny his request. Ang lakas ng tunog ng basura na di-disturb ako. Because it exposes, I hope hindi maingay sa inyo the attempt of his political allies to interfere with judicial proceedings and highlights the continuing nationwide influence of the Duterte family. Precisely the conditions that make his release risky and unacceptable to the victims and the prosecutions. No? Sinasabi ni Fiscal EJ dito na ito ay mas magbibigay ng dahilan para sa ICC na hindi po i-grant ang request for interim release. Simple lang naman kasi, lalim pa rin ang influence ni Rodrigo Duterte. Uulitin ko, biruin ninyo, Senate of the Philippines, an independent branch of the government, pero naiimpluwensyahan pa rin ng mga kagustuhan ng mga Duterte at supporters po nito. Kakaiba, di ba? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. This is the resolution on the ICC house arrest of former President Duterte. So moved, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration of proposed Senate Resolution 144, taking into consideration number 17 and 18, is now in order. Secretary is directed to read the title of the resolution. Resolution expressing the sense of the Senate, requesting the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Roa Duterte under house arrest for humanitarian considerations. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we recognize the distinguished minority floor leader, Senator Alan Peter Campaniano Cayetano, to sponsor the measure. Senator, the Minority Leader, Senator Alan Cayetano, recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, allow me to just say some words that is personal to me as a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic. Anak ng teteng, kinikilabutan ako mga tol pagka may kapwa ko Christian na nagsasalita na katulad nitong si Alan Peter Cayetano no? Ay nako, anyway, ayoko nang haluan ng relihiyon ito. Tuloy po tayo rito. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako, we joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? Sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility. And one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility and he knows there is an accounting. Few years later, Christian tapos ganito, parang okay lang sa kanya ang pumatay ng tao kasi may magte-take accountability naman di ba? Hindi ko talaga maunawaan ng mga taong ganito na nagpapakilala pong maka-Diyos pero parang okay lang sa kanila ang pagpatay ng kapwa po tao. Later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar, and then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered. Anyway, ang sakit sa tenga pakinggan.
Kasi parang demonyo yung nagsasalita, hindi po Christian. Opinion ko po yan, ha. Ulitin ko yung opinion ko. Parang demonyo po yung nagsasalita, hindi po Christian. Ngayon, ito pong mga senador na nanindigan dyan na hindi bumoto pabor para sa House Resolution, nagbigay ng kanilang pahayag at paliwanag. Siyempre, si Senator Risa Ontiveros at saka si Senator Kiko Pangilinan. Hindi ko makita kung nagbigay ng paliwanag si Senator Bam Aquino pero hindi siya bumoto pabor para sa house arrest na to. Ito na lamang ang pakinggan natin mga tol, sapagkat mas kahanga-hanga po ang mga ganitong tao kahit hindi natin kakulay sa politika. Where we're focusing only on the humanitarian issue at hand, Mr. President. All right. So move. So, any objection? Hearing none, the Secretary will conduct a roll call, nominal voting, roll call vote. Roll call vote. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa. Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Ontiveros. You're recognized. Senator Rivera, Salamat. recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tama ang dapat makoncern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po na ang International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng hustisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic, both convicted for genocide and crimes against humanity, continue to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds. Singit nga lang natin ito mga tol. Kasi ako sa talagay nakatutok na sa ang isipan ko ngayon, ina-advance ko sa 2028 But unfortunately, wala talaga akong kita na malakas sa administrasyong ito para tapatan si Sara Duterte. I'm sorry sa pagsasabi niyan, gusto ko lamang magpakatotoo sa inyo. No? Sino ba sa administrasyong ito ang pwedeng itapat kay Sara Duterte? Yung talagang winnable? Wala. Secretary Gibo Chodoro, di mananalo yon. Si former Speaker Martin Romualdez, lalo na. Samot-saring kontrobersiya na po ngayon ang kanyang kinakaharap. Tapos, hindi na rin mawawala sa isipan ng tao na maaaring yung pagkakaalis sa kanya sa speakership ay kagustuhan na rin ng Malacanang. Sino ba? Wala talaga ako maisip eh. Kaya ngayon, nakita ko yung post nitong si Professor Antonio Contreras. Sabi niya, pumasok ko lang sa isip niya, what if BBM do something unimaginable in 2028? Endorse Lenny and Risa. Ewan ko kung ano mangyayari sa inyong mga loyalista. Kung kayo ba'y magagalit o matutuwa pagka ganito ang nangyari sa 2028. Kaming mga PBBM supporter, kadalasan, di ba, sumusuporta kami sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya most likely, baka ganon. Pero sa sarili kong pananaw, mas mamarapatin ko talagang bumoto ng iba. Wag lang kay Sara Duterte. Alam na natin kung ano ang mangyayari sa Pilipinas for 6 years. Baka hindi tayo makasurvive. Kaya kung i-endorso o kahit hindi i-endorso,
At kung talagang walang malakas na pamato itong administrasyon po natin sa kasalukuyan laban kay Sara Duterte, mas mamarapatin ko pang bumoto doon sa winnable against kay Sara Duterte. And I believe, between these two, kay Leni Robredo and Risa Ontiveros, I will go for Risa Ontiveros. Kasi nakikita ko naman sa kanya talaga yung paninindigan. Pero hindi ko siya pinapangampanya, no? Critical ako kay Risa Ontiveros. Siningit ko lamang po yung idea na yan kasi ang lapit na po ng 2028. As early as now nga, dapat nilalatag na kung sino yung mga posibilidad na kumandidato dyan ang masakit na katotohanan, uulit-ulitin ko, wala tayong pamato sa administrasyong ito na pwedeng tumalo kay Sara Duterte. So far. Balik po tayo dito sa pakikinig kay Senator Risa Ontiveros. Claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating Presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gbagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded, which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually, Gbagbo was acquitted. His day in court came, and he walked free, not because of an early release or house arrest, but because of a judgment. Si dating Presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial, not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating Pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands, habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity. May mga nagsasuggest na, no? Tito Soto, Lacson. Ang unang factor kasi kay Senator Tito Soto, edad no? Baka by 2028 to 2034, yung kanyang edad magiging factor na talaga. Ang hirap po maging presidente. Sa totoo lamang, nakita naman po natin yan sa mga nakalipas po na Pangulo na ang laki po ng itinatanda nila kapag ka naging presidente ng Pilipinas, yung itsura. Ibig sabihin, napaka-stressful ng pagiging presidente. May nagsasabi kay Senator Lacson, tingin ko physically fit pa rin si Senator Lacson, but wala pa yata sa kasaysayan ng Pilipinas na 2 beses ka nang natalo sa pagka-presidente. O baka gagawa siya, tatala siya sa kasaysayan. Pero ibig sabihin, mahina pa rin sa hatak ng tao itong si Senator Lacson. Anyway, siguro sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan natin ng mas malalim yung potensyal na mga kandidato sa 2028 presidential election. Tuloy muna tayo dito. Na hanggang ngayon, nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedemand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo, nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto, sa hustisya, fairness, at alaala nung ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak. Ipagpaumanin niyo po, Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumoboto po ako ng no. Salamat po, Mr. President. At maraming salamat, Senator Risa, no?
talagang naninindigan sila doon sa katarungan para sa mga nawalang buhay sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Ang susunod po dito magsasalita ay si Senator Kiko Pangilinan. Pero tumindig din yata si Senator Lacson. Tuloy nga natin to. Yes, proceed. Senator Lacson. Thank you, Mr. President. Ako po ay bumuboto ng no. Hindi. Pinakinggan ko ang Hindi na pala nagsalita si Lacson. Ito na, si Kiko Pangilinan. mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman. May basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na hinihingi ng isang paraan para ma-house arrest. May basehan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya nang nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak. Na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda, tungkulin kong pumanig sa mga daing ng nagaanap ng hustisya. I hope not. I agree, di ba? Alam niyo, napakarami pong mga individual ang edad ay factor sa pagkakakulong. Pero bakit itong natatanging si Rodrigo Duterte ang kinakampihan ng mga senador na ito? Political consideration. Lalong-lalo na yung iba dyan, re-electionist. Ayaw nilang masaling ang mga supporter ni Rodrigo Duterte. Ngayon, samot-saring mga individual ang nagbigay po ng reaksyon dyan na nasagip ko sa aking radar. Nasagap ko sa aking radar. Mga iba't ibang kulay. Si Attorney Reyes del Rosario, isang kakampink. Si Attorney Joel Rodriguez Dizon, isang dilaw. Si Jerry Kakanindin, isang kakampink. Si Thea Tan, paano ko ba ikakategorize ito si Thea Tan? Kasi basically walang kulay ito eh. Maraming naiinis sa kanya, marami rin natutuwa, depende sa kanyang posisyon eh. O sige, floater na lang siya. kung saan siya pumapanig sa paniniwala niya, doon siya. Yan si Thea Tan. And si Professor Antonio Contreras, na i-share na natin yung kanyang saloobin kanina, at saka si Fiscal Igay. Unahin natin yung paliwanag nitong si Attorney Joel Dizon. Will a Senate resolution asking house arrest for Duterte sway the ICC? English po ito, kaya ipatagalog na lamang natin kay ChatGPT. Cellular phone na lang ginamit ko, ang bagal ng computer, di ko alam kung bakit eh. Eto, nandito na pala. Ayan, basahin po natin. Sabi po dito, nitong si Attorney Dizon, ano ang epekto ng isang resolusyong Senado na naglalaman ng nagkaisang paninindigan ng kalahati ng magkakapatong nakapulungan ng Kongreso na humihiling ng pagpapalaya at paglalagay kay Rodrigo Duterte sa house arrest sa Dahig? Partikular, ano ang epekto nito sa triple juror na panel ng ICC na humahawak ng kaso ni Duterte? In short, ano magiging desisyon ng ICC dito? Sa resolusyon na ito ng Senado? Wala. Yan po ang sagot nito pong si Attorney Dizon. Magulong mag-isip ang ating mga senador. Tila inakala nila na ang International Criminal Court ay kapareho ng International Court of Justice. Hindi ito totoo. Ang ICC ay nilikha ng isang multilateral na tratado na tinatawag na Rome Statute na walang direktang kaugnayan sa United Nations. Isipin ang Rome Statute bilang isang mas malaking bersyon ng social contract. Sa ilalim ng social contract, umalis ang tao mula sa estado ng kalikasan kung saan umiiral ang survival of the fittest upang yakapin ang rule of law. Sa ilalim ng rule of law, nagkasundo ang mga tao na isuko ang pagpapatupad ng kanilang personal na karapatan sa isang sentral na katawang tinawag na estado, nagagamit ng batas para usigin ang mga sumasalungat sa lipunan, ang mga kriminal. Ngunit habang lumalawak ang krimen na tumatawid ng hangganan, naging mahirap para sa mga individual na habulin ang mga cross-border na salarin gamit ang magulo at mabagal na proseso ng extradition. Kaya't ilang estado ang nagkasundo na bumuo ng isang karaniwang hukuman kung saan maaaring ma-indict, mahawakan sa paglilitis at maparusahan ang mga individual kahit na nagawa nila ang krimen sa labas ng kanilang sariling estado. Kaya sa paraan ng pag-operate at
estruktura, ang ICC ay maihahalin tulad sa isang lokal na regional trial court. Maliban na ang silid hukuman nito ay nasa dahig at sa halip na isang hukom, may kolehiyal na panel ng mga hurado o mahistrado. Ang mga partido sa kaso'y ay mga individual tulad ng sa RTC na may nagsasakdal at nasasakdal at marami ring abogado mula sa magkabilang panig. Walang pakikialam ang Estado sa isang kaso sa ICC. Ang pamahalaang Pilipinas hindi partido sa kaso laban kay Duterte. Hindi kinakatawan ang Pilipinas at hindi rin ito na-implead. Kaya wala itong counsel na maaaring magsampa ng pleading para sa kaso. Ang iilang Pilipinong kasangkot, bukod kay Duterte mismo, ay ang mga individual na biktima ng extrajudicial killings sa pamamagitan ng kanilang mga naiwang tagapagmana. Mayroon silang abogado na tumutulong sa kanila. Si Duterte, bilang nasasakdal, ay hinaharap ang mga kasong crimes against humanity bilang isang pribadong individual. Siya rin ay may abogado. Nasa abogado na niya ang problema kung paano ilalatag ang basihan para isama sa ebidensya ang resolusyong Senado. Marahil upang suportahan ang testimonya ni Sara Duterte kung sakaling maging saksi siya at hindi pangunahing co-accused. Halimbawa ng eksena sa paglilitis. Madam Witness, sinabi nyo na mabuting tao ang inyong ama. Kaya ang Senado ng inyong bansa ay nagpapatotoo sa kanyang karakter. Mayroon ba kayong ebidensya nito? Oo, kagalang-galang. Maipapasa ko po ang kopya ng resolusyon ng Senado, yada yada yada. O yan ha. Maliban dyan, wala namang pagkakataon o kondisyon kung saan tatanggapin ng ICC ang resolusyon ng Senado bilang opisyal na komunikasyon mula sa pamahalaang Pilipinas. Nakukuha niyo yung punto dito na sinasabi ni Atty. Dizon, mga tol. Walang ibang way kung sakali tumistigo si Sara, kung hindi siya kasama sa akusado at ilatag ang ginawa ng Senado. Wala nang ibang paraan. Tuloy tayo sa pagbasa po dito. Maaari lamang itong tanggapin bilang ordinaryong dokumentaryong ebidensya na isusumite ng pribadong nasasakdal upang patibayin ang kanyang depensa. Ang sitwasyong maaari lang magresulta sa opisyal na komunikasyon galing sa Senado sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ay kapag ang usapin ay inihain sa International Court of Justice. Ang ICJ ay isang international na organ ng United Nations na nakabase sa dahig. Ang Pilipinas ay isa sa mga nagtatag ng UN at kasapi nito. Sa ICJ, mga estado ang mga partido, hindi mga individual. Ang mga estado ay mga juridical entity, artificial na persona na walang pisikal na katawan. Hindi mo maaaring ikulong o ipatungpal ang parusang kamatayan sa isang artificial na persona. O baka ano ipatungpal o ipatupad? Mali yata yung pagkakatagalog ni ChatGPT. Sa akin pakiwari, baka ipatupad ang parusang kamatayan sa isang artificial na persona. Kaya wala mga krimen talagang nililitis sa ICJ. Anong uri ng kaso ang hinahawakan ng ICJ? Halimbawa, State of Ukraine versus State of Russia tungkol sa illegal na aneksasyon ng Crimea. Nakukuha mo ang idea? Sa kasamaang palad, habang kasapi pa rin ang Pilipinas ng UN, hindi na ito miyembro ng Rome Statute. Kasalanan ni Duterte to, mga tol, no? Hindi kasama sa binabasa ko yun, naisip ko lang. Bakit? Idagdag ko to. Naupo siya bilang presidente noong 2016. Pinatupad ang Oplan Project Double Barrel in particular. Sa ilalim ng Project Double Barrel, meron pong dalawang sangay. Ito yung tinatawag na yung upper barrel at saka lower barrel. Yung upper barrel, targeting high value target, no? Ibig sabihin, mga drug lords, kung sino-sino pang mga high value target. Yung pangalawa, yung nasa lower barrel, that is Oplan Tukang, patok na patok sa atin. Ang layunin ng Oplan Tukang, at actually mabuti, kasi pulis pa ako nung panahon na yun himukin ang lahat ng mga involved sa illegal na droga, mula sa mga gumagamit, even sa mga pinaghihinalaang mga nagbebenta nito, na sumuko na sa gobyerno at magbagong buhay. Kaya basically, maganda ang Oplan Tukang. Ang problema yung implementasyon. Kaliwat kanan na po ang tumutumba. Marami na pong nanlaban at meron nanlaban sa amin. Alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nun. Di ba? Ang daming mga namatay. Kaya, nung mga panahong iyon, ang mga apektadong pamilya ay tumatangis.
wala silang magawa sapagkat meron tayong isang presidente na napaka-authoritarian. Kung ano ang gusto, dapat yun ang mangyari. Wala silang malapitan, ngunit nagkaroon sila ng pag-asa kay dating Senador Antonio Trillanes at mga kasama nito. 2017, naghain ng reklamo ang mga pamilya hindi dito sa Pilipinas, kung hindi sa ICC, sa tulong ni na Antonio Trillanes. Nabahala si Rodrigo Duterte sapagkat ayon po sa mga pinaliwanag sa atin ni Atty. Dizon kanina, ang mga leader o mga makapangyarihang tao sa iba't ibang bansa na miyembro po ng Rome Statute na ito o ng ICC ay pwedeng mapanagot. Ano ngayon ang naisip na solusyon ni Rodrigo Duterte? Baklasin ang membership natin sa ICC nang hindi man lamang inalam kahit paano ang consensus ng Congress. Unilaterally, inanunsyo niya ang pag-withdraw ng membership ng Pilipinas sa ICC. At ito ay kanyang inanunsyo noong 2018, isang taon makalipas o almost a year makalipas ang paghain ng reklamo nitong sina Antonio Trillanes sa ICC. Nag-took effect ito. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, March 2019. At doon, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya kung bakit tayo wala sa ICC, kasalanan ni Rodrigo Duterte. Balik tayo dito sa binabasa po natin. Inalis tayo ni Duterte mula rito noong 2019. At iyon ang nagbabalik sakit sa kanya ngayon. Dahil dito, hindi lang na hindi na naka-implead ang pamahalaang Pilipinas sa kaso niya, wala ring legal standing ang Pilipinas para mag-intervene. Kaya paano pa nga ba maisusumite ang resolusyon ng Senado sa panel ng hurado ng ICC kung ang hurado ay hindi obligado na kilalanin ang pahayag ng isang non-member state? Anong silbi ng paggawa ng ganitong resolusyon ng Senado? Isa itong political theater. At para sa akin, isa itong politikal na kaparaanan ng mga senador para aluin ang damdamin ng mga supporter ni Rodrigo Duterte. Somehow, yung iba dyan, katulad ni JB Ejercito, sabi niya, kaibigan niya raw si Rodrigo Duterte. Tuloy po tayo dito po sa aking binabasa. Ang pag-adapt nito ng Senado ay isang audience-specific na kilos na walang ibang layunin kundi magpakitang tao para sa pamilyang Duterte. Ang audience nila ay isang tao lang, si Rodrigo Duterte. Ako, taliwas ang paniniwala ko dyan. Hindi na para kay Rodrigo Duterte yan, no? Para na yan. Perhaps kay Sara Duterte, sa iba pang mga Duterte, dahil mayroon silang sort of influence sa kanilang mga supporters. At malaki ang magiging kawalan ng mga supporters na yan kapag hindi bumoto sila sa mga senador na hindi po papanig dito. Tingnan mo, Tatay Digong, mahal namin kayo. Kaya gumawa kami ng resolusyon. Ito, naisip lang ni Atty. Dizon. Nagkaroon kami ng mga emosyonal na talumpati para sa iyo. Umiyak pa kami. Gusto niyo bang mabuisit? Mga tol, gusto niyo mabuisit? Kung gusto niyo mabuisit, papakinig ko sa inyo yung talumpati ni Bato de la Rosa. Pero wag na, tuloy po tayo sa pagbabasa dito. Hindi nito mapapalaya si Duterte, pero malamang na may malaking pera na ilalabas papunta sa mga taong nagmamediate o nagbo-broker ng ganitong imposibleng intervensyon. Aba, akusasyon ito ah. Meron kayang perang involved dito? Pero siguro naman itong mga senador, di naman sila magpapabayad. Di naman siguro. Ano? Ako, di ba sabi ko nga sa inyo, sa mga senador, ang medyo kahit paano nakakapalagayan loob ay si Senator JB, the good one. The good one. Yung the bad one, binlock ako eh. No? Ako naniniwala ako na hindi mababayaran si Senator JB dito. Ang malaking factor lang talaga para sa akin paniniwala, baka umiral yung pagiging magkaibigan nila. At syempre, kaibigan, naawa, kaya bumoto pabor para sa resolusyong ito. Tuloy po tayo dito. Alam naman iyon ng mga senador sapagkat sa likod ng bawat senador ay may grupo ng mga mahusay na legal advisors na alam ang pagkakaiba ng ICC at ICJ. Siguro binigyan nila ng payo ang kanilang mga senador. Sir, ma'am, para sa ICJ ang ganitong resolusyon, nasa ICC si Tatay Digong. At marahil ang sagot ng ilan, tahimik ka na lang. Baka marinig ka ng distributor, laktawan tayo. Seryoso tong parinig ni Atty. Dizon ah. Nagkabayaran ba? Nagkabayaran? Di naman siguro. Senator JB, di naman siguro, di ba? Ay, nako. Okay lang yun, the good one, ha? Okay lang yun para sa akin. Mababaw na dahilan yan para masira yung pagtingin ko sa inyo. Pasensya na kayo, mga tol, ha? Kasi nakakausap ko kahit paano si Senator JB.
Kaya yung mga diskarte niya sa sa pagbibigay ng serbisyo sa atin, medyo mas nauunawaan ko, mas nalalaman ko. Kaya ganito ako kabayas pabor sa kanya. Yun naman opinion ko lamang. At kung ayaw nyo naman kay Senator JB, wala naman akong magagawa. In fact, nung isang pagkakataon sa Blue Ribbon Committee hearing, hindi ko nagustuhan yung posisyon niya At ang daming mga manonood natin ang hindi nakagusto sa posisyon niya. Kasi parang lumalabas doon sa kanyang naging interpelasyon ay ipinagtatanggol si Joel Villanueva. Which is, apparently, ang perception kasi ng public, ganun yung talaga no? Pero kung titingnan mo ng kabuuan yung konteksto, ang nagsasabi naman na galit si Joel Villanueva sa flood control projects ay hindi naman si Senator JB Ejercito kung hindi si Henry Alcantara. At nirelay ko yung mga mensahe ninyo sa Facebook ko, pinost ko, no? At kinorek ko na lang yung dulo kasi ang naging perception ng ilan, lalo siya, na pa-message parang lumalabas na siya yung nagsasabi na galit si Senador Joel Villanueva sa flood control projects, which is si si Henry Alcantara. In short mga tol, kaya ko lang sinisingit yun kasi unang-una, ayoko rin naman sanang magalit yung mga nanonood sa atin sa kanya. The good one nga Pero sana sa susunod, Senator JB Ejercito, mas mangimbabaw yung taong bayan kaysa sa pagiging magkaibigan. Ayan, prangkahan ko pong sinasabi sa inyo yan. Alam ko, makakarating na naman sa inyo itong live stream ko, pero hindi po ako magba-back out dyan sa sinasabi ko at uulit-ulitin ko na bilang the good one, sana mas laging mangingibabaw sa inyo ang welfare ng taong bayan kaysa pagiging magkaibigan o kung sino mang kaibigan po ninyo. Balik po tayo dito po sa mga personalidad na sineshare ko po sa inyo ang mga saloobin. Yan si Attorney Dizon, na hide ko yung kay Attorney Reyes Del Rosario. Pakipollow nyo siya sa YouTube mga tol. Isa po itong kakamping. Pero makatwiran naman Alam niyo pagka makatwiran ng mga panulat ng kahit hindi ko kaanib sa politika ang paniniwala, binabasa ko yan. No? Maganda lang dito kay Attorney Reyes, meron ng Tagalog translation. Kaya yun na kagad yung ating babasahin. Ito po ang kanyang saloobin. Yung mga binabasa po natin ay legal na perspektibo ng mga abogado na ito tungkol sa ginawang resolusyon ng Senado. Ayon dito kay Attorney Reyes Del Rosario, isang registered nurse din, ang galing Ang resolusyon ng Senado na humihiling sa ICC na ilagay si dating Pangulong Duterte sa house arrest ay mahina ang batayan. Hindi kinikilala ng ICC ang house arrest bilang uri ng kustodiya. Ang pinapahintulutan lamang ng Rome Statute ay interim release. At ito ay ibinibigay lamang sa ilalim ng may higpit na kondisyon na tanging ang korte ang nagtatakda. Alam ng Senado na hindi kasama sa mga opsyon ng ICC ang house arrest. Bukod pa rito, bihirang payagan na ang interim release sa mga kasong may mabibigat na akusasyon gaya ng crimes against humanity. Isinasaalang-alang ng ICC ang panganib ng pagtakas, ang bigat ng mga paratang at ang posibilidad na maimpluwensyahan ang mga testigo o ang proseso ng paglilitis. Batay sa mga pamantayang ito, ang kaso ni Duterte ay malinaw na isa kung saan ang patuloy na pagkakakulong ang inaasahang magiging resulta. Ginagawa nitong hindi lamang walang bisa sa batas ang resolusyon ng Senado, kundi mapanganib din sa politika. Wala itong bisa sa ICC, ngunit nag-iiwan ito ng impresyon na patuloy pa ring may malaking impluwensya si Duterte sa pinakamataas na institusyon ng bansa. Siguro sa isa sa pinakamataas, no? Sa halip na ipakita sa mundo na handang makipagtulungan ng Pilipinas sa pandaigdigang hustisya, lumalabas na pinoprotektahan pa rin ng lokal na politika ang dating Pangulo. Lalong bumababa, saklap, mga senador, no? Pero sa mga Duterte supporters, puring-puri yung mga bumoto dito. Lalong bumababa ang kredibilidad ng Senado sa pagpasa ng resolusyong alam nilang hindi ipatutupad ng ICC para silang naging entablado ng pampulitikang palabas. Para sa pandaigdigang komunidad, ito ay nagmumukhang tangka na pakialaman ang kalagayan ng hukuman o patunay na hindi pa rin kayang harapin ng Pilipinas ang bigat ng mga paratang. Kung ang layunin ng Senado ay protektahan ng dangal ng bansa, kabaligtaran ang nangyari. Ipinapakita nito
na mas interesadong gawing magaang ang kalagayan ni Duterte kaysa igiit ang pananagutan. Hindi nito mapipilit ang ICC, ngunit maaari nitong siraan ang pangalan ng Pilipinas sa harap ng mundo. Naiisip niyo po ba ito, mga senador na bumoto sa resolusyong ito, na maaaring ang ginawa niyong resolusyon ay kasiraan ng bansa at in particular, kasiraan ng institusyon na inyong kinabibilangan? Saan ka naman nakakita na isang independent branch ng gobyerno kikiling sa isang personalidad at parang tatalikuran ang mga pamilya ng mga libo-libong biktima ng extrajudicial killings? Nakakahiya kayo. Tuloy tayo sa pagbasa po dito sa mga panulat ng mga personalidad na ito. Dito naman kay Jerica Canindin, dahil kakamping, very proud siya sa tatlo. Very proud siya rito sa tatlo. And to be honest with you mga tol, binoto ko si Kiko Pangilinan, no? Kasi merong personal na kakilala na lumapit sa akin at ipinaliwanag niya yung pagkatao ni Kiko Pangilinan, sino ba talaga siya, yung kanyang mga paninindigan. And dapat magkakaroon ako ng pagkakataon na ma-meet siya personally. Pero hindi ko na minarapat na sumama kasi ayokong lumabas na ipinapangampanya siya dahil alam nyo naman na ang tindi ng pakikipaglaban natin para kay Attorney Benhur Abalos nung mga panahong iyon. At ayokong mahati yung viewers natin, yung maaaring makapanood sa atin sa pangangampanya at maging hati pa yung boto. But it appears na hindi naman nila pinaghatian dahil ang taas ng nakuha ni Kiko Pangilinan. Ang mga nakahati ni Senator, hopefully Senator Abalos, yung mga nasa 10, 11, 12 eh. Anyway, ito po ang kanyang saloobin dito. Sabi niya, "May I present the only senators who are on the side of the victims of the war on drugs and why a Senate resolution has no bearing at the International Criminal Court." To be fair mga tol, ako gusto ko rin i-commend yung nag-abstain dito, no? Ang pinaka-best talaga para sa akin dito is not to vote no, to abstain. Para sa akin po yon. Kasi tayo po ay mga Pilipino. Tandaan po natin, marami rin pong mga Duterte supporters. At bilang independent institution, kung ako ang senador kung ako lang, I will vote for abstention. Di ako boboto kasi lalagay ako sa gitna. Kumbaga, hayaan ko na lamang ang ICC na mag-decide. Hindi ako papanig sa resolusyon, hindi rin ako papanig sa mga ayaw sa resolusyon. Humanitarian consideration ang dahilan ng resolusyon, justice ang dahilan ng mga nag-vote sa no. Kaya doon ako sa gitna lalagay. Hindi yun tingin ko salawahan kung hindi para na rin pagkilala sa ibang mga Pilipino na hindi po natin kaanib sa politika. Not para i-appease sila, kung hindi irespeto lang din yung kanilang paniniwala. Yun lang ang aking posisyon doon. Voting 15 are affirmative, 3 no votes, and 2 abstentions. Kaya ako, mas pabor ako dito sa dalawang nag-abstain sa totoo lang. Kung tama yung color coding kanina, that is Tito Soto and is it Pia Cayetano? Kung tama yung color coding. Ito pala. Nag-abstain. Ang nag-abstain, not Pia Cayetano. Ang nag-abstain ay si Senate President Tito Soto and Senator Rapi Tulfo. Mas prefer ko yung posisyon ng dalawa kaysa dito sa nag-no. Okay? Opinion ko lang yan Kung ikagagalit nyo, di okay lang naman. That's my opinion. Voting 15, affirmative, 3 no votes. Ulitin natin kung sino-sino ang mga ito para mas tumatak sa isipan po ng ating mga manonood kung sino-sino po yung mga nagsabi ng yes. Alan Cayetano, Bato de la Rosa, JB Ejercito, Jinggoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Ping Lacson, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Mig Subiri. No, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Abstain at para sa akin, dito ako believe. Para sa akin lang yun Hindi ko ini-impose ang paniniwala ko sa inyo. Kay Senate President Tito Soto at kay Senator Rapi Tulfo. Ngayon, tuloy tayo dito sa pagbasa. Voting 15 affirmative, 3 no votes, and 2 abstentions, the Senate adopted today or yesterday a resolution requesting the International Criminal Court to place former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian reasons. Only Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino voted against the resolution, while Senate President Tito Soto and Senator Rapi Tulfo abstained. Does the resolution have any bearing? None at all. It's a political clown show more than a legal document that can compel the ICC to adhere to. Here are the facts.
A Senate resolution in the Philippines is expressive, not binding. It conveys the sense of the Senate, which is a collective opinion or recommendation. It does not have the force of law unless it is a joint resolution with the House that the effect of law such as on appropriations or constitutional matters. In the case of ICC-related issues, such a resolution is purely advisory or political in nature. The International Criminal Court is an independent international tribunal created under the Rome Statute. Anyway, naipaliwanag na sa atin ni Atty. Dizon, mas maganda na yung binasa kong Tagalog sa inyo kanina, para hindi na mahaluan pa, mas magugulo pa tayo tuloy po tayo. Ito naman si Teyatan. The Senate speaks, but will the ICC listen? The Senate votes to ask the ICC for Duterte's house arrest says less about The Hague and more about Philippine politics. Legally, the resolution has no teeth because the ICC is not bound by the Senate's sentiments. Judges in The Hague will only consider formal petitions, health reports, and legal arguments. A Senate resolution, no matter how lopsided, is symbolic noise in the courtroom. But politically, the vote is revealing. Ayun na nga, no? Kung sino yung mga bumoto dito, Ngayon, ano ang take natin dito, mga tol? Napakinggan nyo na ako. Kung ako ang senador, boboto ako for abstention. Hindi ako boboto ng yes or no. Pero, sa totoo lang, kung kaya kong pigilan yan, pipigilan ko yan, no? Kasi, ginagawa po nitong katatawanan, katawa-tawa ang Senado. Ginagawa po nitong parang tuta ng mga Duterte ang Senado. Higit sa lahat, ginagawa po ng resolusyon na yan ang paglapastangan sa paghahanap ng katarungan. Hanggang dito na lamang mga tol at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating programa at shoutout po sa inyong lahat sa 1,600 plus watching. Maraming salamat. Sige, mag-shoutout tayo ulit. Umabot tayo ng 500 plus likes, ano? O shoutout time tayo. Pero iset ko muna sa 60 seconds itong chat rate para kahit paano hindi ako ma-flood ng inyong mga message. O shoutout po tayo, no? Shoutout kina Conrado Cabanilla, Rob Mapalad, kay Uy Nugud, Joby Chiba, P8 Story Moto, Elena Ilarde, Owa Ignacio, Tito Waldo, Ems Reyes, Merlinda Estrella United MST, WL Palomar, Jenny Ramos, Ricky 70, Elena Garcia, Aris Garabillas, Karen Agustin, Eliza Josephine Lacayanga, Mr. Dencio 19, Lolita Escobar, Mary Cachola, Pakada MA, Mami Best Friend, Elena Ilarde, Josephine Santa Ana, Sambong, Tessie Lumibaw, Minerva Canosa, Mine 59, Ginskit, Rowena Sugui, Jerry Ramil, Ging Cruz, Pau Rosimo, Chris Angel Rico Paraquison, Imelda Castro, Aishanur Hadap Mohamed, Lovely Chima, Anne-Marie Tolento, Rebecca Sonyo, Pretty J, Jesus Lourdes Almeda, Ronnie Oribado, Malu Miranda, Albert Granada, Joji Nepomuceno Relato, Corazon Duyugan, Maricel Huelgas, Eugenio Campos, Marilu Bednarek, Tercito Mansilla, Beverly Wegan, Nida Sobrepena, Satur Melendez, basahin ko na nga ito, Nognog Libayan, binasa ko lang ulitin ko, Nognog Libayan, Estrelita Onsatan, Lerma Tulio, Imelda Uamil Tolentino, Nara Yakal, JLP Almeda. Wag tayo ma-disappoint mga tol. Yan yung pakiusap ko lang sa inyo, ano. Hindi kasi ito yung sinasabi na gumawa ka ng 10 mabuti tapos isa lang gawin mong mali, kakalimutan na yung 10 mabuti. Wag po nating ako nga, 'di ba? Medyo sa bagay, disappointment is okay. Okay lang naman disappointment, pero sana wag tayong bibitiw ng suporta kay Senator Ping Lacson. Okay lang yan, okay lang pala. I'm sorry, Nara Yakal. Okay lang na ma-disappoint ka, pero I hope wag kang bibitiw ng suporta kay Senator Ping Lacson, lalong-lalo na ngayon na sa susunod nating topic, baka nanganganib po ang leadership ng Senado. Pag-usapan po natin yan mamaya. JLP Almeda, WL Palomar, Monica Altares, Nico Rose Ramos, Gemma Garais,
Silvia Latorre, Richmond Tan, Odi Lennon, Nel de Guzman, BG, Juanita Woolnow, Jose Bernal, Uy Nugud. Shoutout po sa inyong lahat ha. Luz Morishima, Noemi Manalo, Mami Best Friend, Ishana Ivory, Florentino Evangelista, Kaloya Lourdes, Janet Ladra, Hil Caparos, Lovely Chima, Mr. Salome Menor, Camelia Carasi, Opelia Gabriel, Remia Pasulan, Smooth Jazz with Rusty, Imelda Castro, Kuya Froilan Solis, Nara Yakal, Gloria Kobayashi, Minerva Canosa, Rodita Periña Lacaba, ako si Chungkoy, Pretty J, Anne-Marie Tolento, Luz Morishima, Karen Agustin, Gloria Deliosa, Maring Ayadab, Sunny Manoy Belarma, Master JC, Dea Fernandez, Richmond Tan, Mami Best Friend. Salamat po sa inyong super sticker, Gloria Kobayashi, kaya Paz Kilitis, Mirasol Maikong, Minerva Canosa, Jonas Benavides, Nara Yakal, Dante the Explorer, Tito Waldo, Dib Bichero, Ems Reyes, Romeo DJ, Jan de la Cruz, Outsider, Roselyn Ramos, Ricky 70, Lilet Montinola, Norma Antido, Wonder Woman, Camelia Carasi, Janik Cabarubias, Richmond Tan, Dante the Explorer, Elena Ilarde, Luz Morishima, Nognog Libayan, Inocencio Garrido, Elena Ilarde, Nemia Beltran, at sa lahat po ng ating mga manonood, maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat. Ginskit, Nemia Beltran, Virginia Morales, Melanio Maghirang Del 29, kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.